Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, dethrone nga ba siya? Kung sino to at ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss World Thailand tayo ngayon. So, ito na nga. Syempre, ang labanan nila ngayon, Goodbye Universe, Hello World. Ayan ang drama ngayon ng Thailand dahil ito nga, kanina lang ay kagagaling ko lang sa Channel 7 HD. Oh, bongga ha, pan Channel 7 na tayo. Ganun na yung imbitasyon ko. So yun, natuwa naman ako kasi hindi nila ako nakalimutang imbitahan. At ayun, natuwa ako dahil nasaksihan ko ang pag-a-appoint nga nila dito sa bago nilang pambato ng Miss World Thailand na wala ng iba kundi si Oppo Suchata. At ayun nga, guys, nasaksihan ko kung paano at ano ang eksena niya ng bonggang-bongga. So ang drama nga nila ay Goodbye Universe, Hello World. Diba? Finally, na-confirm nga na si Oppo Suchata ang ilalaban nila ng Miss World para sa taon na ito. Yes! So, from the beginning pa lang naman, alam ko na during Songkran Day, kasi yung Songkran, medyo, ayun nga, pumutok na yung balita na si Oppo nga daw ang i-appoint nila na ilalaban nila sa Miss World. Ang unang naisip nila ay si Antonia Porcil. Kaya lang si Antonia ay parang hindi na niya pasok doon sa bracket ng age limit ng Miss World. So, ayan na. Si Oppo na ang isinalang nila. And then, yun narinig ko yung balitang to. Syempre, hindi ko pa naman talaga nakukumpirma mula sa organization. Kaya tahimik lang ako. Pero ayun nga, pumutok nga sa social media na si Oppo nga daw yung isasalang nila sa Miss World. And ayun ay totoo. So yan. So kanina nga kumpirmado na at ayun nga, pinutungan nga ng corona bilang Miss World Thailand etong si Oppo. So ito yung new era ng Miss World Thailand. Kasi dati yan, Miss Thailand World. Ngayon, Miss World Thailand na siya. And then, ayun nga, ang first na in-appoint nila ay si Oppo. So, may mga nagko-complain, sabi ganun, bakit walang pageant? Kasi nga, from the beginning pa lang, napag-usapan na ng organization na nakikita nila yung potential ni Oppo para sa Miss World. Kasi nga, syempre, si Oppo kasi meron kasi siyang advocacy na noon pa niya ginagawa. Ito yung breast cancer awareness. And then, ayun din yung advocacy na dinala niya sa Miss Universe. At kumbaga, para sa Beauty with the Purpose, hindi na sila mahihirapan mag-compose. Kumbaga, ipiprepare na lang si Oppo sa mga ilang aspeto para sa laban niya sa Miss World. At ayun, maghahanda siya in 15 days, o 15 days daw, ang ipiprepare ni Oppo para sa sarili niya, para sa competition ng Miss World. And then, ayun nga, Beauty with the Purpose, ang nakita ko kanina kay Oppo kasi nagulat ako, nakalimutan ko pala na may advocacy siya ng breast cancer awareness dito sa Thailand. At ayun talaga ay ginagawa niya from the beginning pa lang na sumali siya sa pageant noon. And then, pinagpatuloy niya yon. Hindi ko lang alam kung na-experience niya kasi yon. Kaya yun yung kanyang advocacy or yung sa family niya. Pero kung iisipin mo, yung kanyang advocacy ay yun yung matibay at legit na talagang masasabi natin, malakas ang laban nila dito ha. So yan. And nakakatuwa kasi syempre
ito yung pangalawang pagkakataon kasi na magkukumpit siya sa international pageant. At in fairness kay Oppo, dalawang malaking title ang nakuha niya dito sa Thailand. Ang una nga ay ang Miss Universe Thailand, and then pangalawa itong Miss World Thailand. Downgraded ba si Oppo? Hindi ko masasabing downgraded kasi isang malaking pageant ang Miss World. At sa mga hindi po nakakaalam, ang Miss World po talaga ang pinaka number 1 na pageant sa buong mundo. Bago pa man magkaroon ng pangalawa lang po ang Miss Universe. So, yan. Kaya lang, ang Miss Universe kasi, mas, engagement siya talaga. Malaki yung engagement niya talaga sa buong mundo. Kaya, parang lumalabas na number 1 pageant ang universe. So, hanggang ngayon, talagang masasabi ko, para sa akin Miss Universe ang isa sa mga pinakamalakas. Pero, ang pinaka number 1 na pageant po talaga ay Miss World. And then, opportunity nila na manalo sa Miss World, I think malakas yung laban nila kasi nga bukod doon sa Beauty with the Purpose, advocacy nila, and then of course may experience na si Oppo na makipag-compete sa international, at yung last competition niya maganda yung record kasi third runner up siya sa Miss Universe. At alam naman natin ang relationship ng Miss Universe at Miss World, so maganda kasi pinapanalo ng Miss Universe ang galing sa Miss World, and then may mga history na rin na galing sa Miss Universe ay nananalo sa Miss World. So, yan, may ganon. Kaya, malaki yung opportunity ni Oppo na makuha niya ang corona ng Blue Crown. And then, ito pa lang yung, kung sakaling mananalo siya sa Miss World, ayun yung first na crown sa kanila. So, nakikita ko naman na may chance, pero depende yan sa makakalaban, depende kay Madam Julia, kasi alam din naman natin si Madam Julia ay hindi rin naman yan basta-basta nagpapanalo. Sabi nga ganun na nakausap ko kanina, depende kay Julia kung sino yung gusto. Pero, yung chance ni Oppo, nandoon. Meron naman, di ba? So, dethroned ba si Oppo mula sa Miss Universe bilang third runner-up? Oo, dethroned siya, ang papalit yung fourth runner-up. Hindi, joke lang. Ako, to be honest, from the beginning pa lang kasi, parang naitsopwera na nila si Oppo dito sa Miss Universe. So, to be honest kung ako ang tatanungin mo, nakakalungkot ang nangyari kay Oppo dito sa Miss Universe kasi parang inilaban niya yung country, and then ang may-ari mismo ng universe, medyo dahil imbier na nga siya dito sa national director ng Miss Universe Thailand, so talagang initsupwera niya talaga pati si Oppo. Ganon talaga yung treatment na ginawa ni Kun An. Hindi siya happy na naka-third runner-up si Oppo sa Miss Universe. At ang ginawa pa niya, instead na si Oppo ang gawin niyang Asia, Miss Universe Asia, ay kinuha niya si Philippines. Kumbaga para sigurong masaktan, lalo ang organization, para masampal sa kanila yon yung ganong momento. Ako, ang tinitingnan ko kasi dito, sa totoo lang, pag nakita niyo si Oppo in person, talagang masasabi mo dapat siya ang Miss Universe Asia. Hindi sa pag-aano, maswerte tayo dahil nabigay yan kay Chelsea Manalo. Pero I think sa galawan ni Oppo, sa ganda at class na meron si Oppo, I think dapat sa kanya yun. Pero sabi ko nga, mali dito si Kun An kasi dapat yung mga Continental Queen, dapat nandiyan yan sa mga runners-up. Kasi kung tutuusin, yung mga runners-up naman na kinuha o nanalo dyan, ay talaga namang masasabi natin, di ka libre na yung mga kandidatang yon. At kung titignan mo si Miss Venezuela, iba din talaga yung caliber. At kung titignan mo si Thailand, masasabi mo, now I understand kung bakit siya yung nag-third runner-up. And then, medyo pumihit doon si Kun An. Actually, wala namang mali doon kala Chelsea na pinili niya dahil yun yung napupusuan niya. Pero, dapat sila Chelsea na lang ang inilagay ninyo dyan sa mga runners-up para hindi offended naman doon sa mga nakuha ng Miss Universe judges na naging runners-up dito. Kasi parang ang lumalabas ay nakaka-offend doon sa mga
kala Venezuela, kala Thailand, at saka kay Mexico. Tapos naglagay kayo dyan ng continental, di ba? Eh di sana, ito na lang yung nilagay yung top 5. Eh di walang issue ngayon, di ba? So medyo maintriga to eh. Kaya lang, wala naman tayong magagawa. Eh decision nila yun, di ba? Pero parang feeling ko may mali sa decision na gano'n. Yung kukuha ka ng continental queen mo, tapos may top 5 ka. So yung top 5 kasi na itsopwera. So bilang third runner-up dito sa Miss Universe, hindi alam ni Oppo kung ano ang gagawin niya. Kasi naiipit siya sa dalawang organization. And then, plus, nandoon, kung tutuusin, dapat professional silang lahat dito eh. So, continuous si Oppo bilang third runner-up. And then, dapat may farewell si Oppo. Pero, sila na rin ang nag-announce na walang magaganap na farewell, hindi invited si Oppo sa Miss Universe Thailand. Kaya, nagdesisyon sila ng sa kanila. So ngayon, kung sasabihin mong dinithrone na sila dahil sumali siya ng Miss World Thailand, eh matagal na nang hindi nararamdaman na part siya ng Miss Universe. Doon pa lang sa Miss Universe ay naitsopera na sila ng bonggang-bongga. And then plus nandirito, dumating yung Continental Queen, eh runners-up siya, hindi naman siya in-invite. Nagkaroon ng press con ang Miss Universe, hindi siya in-invite. So ano pang aasahan ni Oppo sa organization ng Miss Universe? So wala siyang aasahan. Kaya yung dethrone na lumalabas ngayon, nako, dinithrone si Oppo, I think wala yung pinagkaiba sa initsopwera ka na from the beginning, kahit walang announcement na dinithrone ka na. Doon pa lang sa naglagay na sila ng Continental Queen dyan na may mga runners-up. Mukhang lahat ng runners-up nila ay pinagdidethrone na nila, di ba? So, hindi kasalanan ni Oppo kung nag-decide siya na gumaw dito sa Miss World dahil ang kanyang motibo ay mailaban yung nation niya or yung country nila sa international pageant one more time, di ba? Dahil nandoon yung dedikasyon niya. So, nagbigay siya ng magandang pwesto, magandang karangalan para sa country niya. Hindi naman na-appreciate. Pero, baka dito sa Miss World ma-appreciate siya, di ba? So, kawawa si Oppo kung iisipin mo. Kaya nga kung sinasabi nila na dinithrone, I think hindi. Dati na siyang niligwak. Ganon. Wala man announcement niligwak na. So, doon sa part na yon ay parang mali si Kun-an. So, ako naman, ang masasabi ko naman, sana maging happy sila Kun-an para kay Oppo kasi iisa lang din naman sila, di ba? They are Thai, and then I think kesa na magkaroon ng drama or eksena, so better na support yung kanilang kandidata para sa Miss World. So I think naman si Kun-an naman nandoon siya sa part na yon, di ba? At medyo iba to. Medyo kasi parang ngayon kasi ang nangyayari sa kanila, kampo-kampo sila eh. May kampo ng Universe, may kampo ng Miss Grand, may kampo ng Miss World Thailand. Eh yung Miss World dati yung hinawakan ni Miss World Thailand, dati hinawakan niya ni Mr. Nawat. So ngayon, parang feeling ko si Mr. Nawat talaga, hindi talaga sila close talaga ni Kunpoy. And then ngayon, si Mr. Nawat, syempre, dikit siya dito sa Universe. At ito namang Universe, medyo ganun din ang eksena niya dito kay Kunpoy. Kaya si Kunpoy lumalaban sa kanila at ipinapakita yung totoong pageant na dapat na ipakita sa mundo. So si Kunpoy naman, ang target naman niya, win to the crown para sa Thailand. Tapos ewan ko yung dalawa, di ba? Kung ano naman yung target nila. Kaya medyo magulo. But nandoon ako sa part na I hope na sana si Kun-an at saka si Mr. Nawat ay nandoon sila na support para sa country, di ba, ng Thailand. And for sure naman yon. Dahil once na manalo sila sa international pageant, ano nila yon, honor nila yon, oo, di ba? Kaligayahan nila lahat yon. And then, ang tanong ko na lang dyan, mauunahan ba ng Miss World na manalo ang Thailand more than doon sa Universe? Di ba? So ngayon kumukuha sila ng best candidates para sa Miss Universe. At take note guys, si Oppo from Phuket. And then I think yung ipapanalo nila sa Miss Universe from Phuket pa din. Charot. So ayun, Phuket and Phuket and Phuket. Magagaling kasi yung sa Miss Grand from Phuket din siya. So yun, iba talaga ang mga gandang Phuket, no? So yun. So kung tatanungin mo about chances ni Oppo for the Miss World, maganda, malaki. Kasi
tawag dito, maganda yung advocacy niya. Pero hindi ko lang alam kung obra siya sa pambato natin. So, yan yung alamin natin in the future sa magiging laban nila sa Miss Universe. Ito naman guys, I think wala tayong dapat ika-worry kasi kung prepared naman yung pambato natin, ay wala tayong dapat isipin na ang dapat gawin doon ng ating pambato ay i-prepare niya yung sarili niya dahil challenge to sa magiging competition nila sa Miss World. At ganoon din si Oppo. I think ang Thailand nakafocus siya doon sa bansa nila at kung ano ang mga dapat niyang dalhin at nalaban dito sa Miss World. I think ngayon yung nakita ko kay Oppo kanina. Hindi siya nakafocus na ang makakalaban ko sa Philippines, si ganito, makakalaban ko si ganito. Siya ay focus doon sa ano niya, sa kung ano yung bala na meron siya, di ba? Para sa competition niya. And then sa nakita ko naman medyo maganda kasi meron siyang beauty with the purpose na talagang ginagawa niya na talaga yung kanyang advocacy noon pa. Plus may ganda siya, plus may height, matangkad si Oppo. And then very queen yung dating. Kaya sabi ko, ay in fairness sa kanila, nakakuha sila ng perfect candidates for the Miss World. So hindi na kailangan mag-competition ng national pageant kasi una, kapos na sila sa oras. Pangalawa, ay parang sapat na. Sapat na. Kasi ganun din naman kahit magkakaroon sila ng national competition, tapos lalaban si Oppo, di alam na si Oppo ang mananalo, di ganun din, di ba? Basta ang importante dyan, nakasuporta silang lahat para sa laban ni Oppo sa international pageant o sa Miss World. And then, tignan natin kung ano ang makakaya ni Oppo kasi pressured sa kanya to. Imagine mo, 15 days na preparasyon, medyo mahirap yan. Parang CJ Opiasa, di ba? But tignan natin. Ang last na nakuha ng Miss World na pwesto ng Thailand sa Miss World ay nag-first runner-up sila noong 2018. So, tingnan natin ngayon kung kaya na nilang manalo sa pamamagitan ni Oppo Suchata. Ako, gusto ko siya, maganda siyang reyna. And tignan natin, di ba? So, yun, so nakakaloka ba? So, kayo ba guys, guys ang masasabi ninyo dito sa pagkaka-appoint nila kay Oppo bilang pambato ng Miss World? So, tingin ba ninyo tama nga ba ang desisyon ng Thailand na si Oppo ang ipadala sa Miss World? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon, so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.